makakapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang hapon po mga kababayan. Welcome sa inyong paboritong show tuwing Sabado, Ang Kaya Mo Yan. Ako po si Cory Quirino, kasama natin si partner Ever Magno Gingon. Yun. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ageless Queen Cory. Maraming salamat partner Emmer at kay partner Ricky at sa lahat ng aming DZRH family, Kaya Mo Yan family. Yes. Salamat sa inyong mga saludo, mga greetings at mga dasal. God bless all of you. Yeah. Ang tanong sa akin daw, anong edad na, Miss Cory? Ay, syempre. Sabi ko, forever young. Young, ageless beauty, yes. At sumikat na ang araw ngayong birthday mo. Di ba yan ang ating affirmation last week? Yon, tama. Walang tigil ang ulan, ano? Talagang pinagdasal natin. Ako, kamusta naman po tayong lahat? Oo nga, mag-clean up time na naman ngayon, partner. Ayan, ang mga labada, chairman. Ikulang mo na. Kalat sa daan. Yes, ako dami. Partner, nakita natin, di ba, para siyang dagat ng basura. Di ba? Yun na nga, talagang pero may mga ibang bansa, tulad ng Netherlands at mga iba't ibang parte ng mundo, at kino-convert nila yung basura sa enerhiya. Yes, tama mismo. Ano tayong alternative dito? Pwede, yun nga ang pinapanukala Talagang waste to resource. Talaga ang mga basura, hindi lang may pera, talagang pwede natin gawing enerhiya. Enerhiya. Pero sana manawagan tayo sa lahat ng ating mga mambabatas, tsaka lahat ng mga opisyales, na sana aksyonan agad-agad itong problema na taon-taon nangyayari dito sa atin. Oo, talagang culture change yan tayo mga Pilipino. Lahat ng mga tinapon natin, lagay na natin muna sa wallet, sa ating bulsa. Lahat ng mga di ba? Alam mo partner, sa Quezon City, nakita ko, napakaganda ginawa ni Mayor Joy Belmonte doon. Sa bawat corner, I don't know kung anong distansya, pero ilan ang nakita ko, may mga trash bins. Yeah. Tsaka merong reminder. Itapon mo ang basura dito. Tama. Itapon mo ang basura dito. Yes, at sa tamang pamamaraan, merong mga nabubulok, hindi nabubulok. Ayun. Yan. Talaga yan. At saka sana may kooperasyon din ang taong bayan, di ba? Yes, totoo. Dapat lahat tayo magiging bahagi ng unified program para sa pagpalinis ng ating lungsod. Yun. Enviro. Eco Warriors tayo ang tawagin, di ba? Dahil ganyan ka rin, Cory, sa dami mong mga advocacies, merong mga ang dami crime. Again, ang dami mo talagang tinutulungan. Yung greening of the Philippines, di ba? Ayan. Oo. Kailangan magkaroon ng magtanim po tayo sa bakuran. Magtanim, meron kami niyan. Urban gardening. Urban gardening. Partner Emmer. Gumagana na, di ba? Yes, dito sa Pasig po. Magaling po si Congressman. Tapos, sana magkaroon tayo ng nationwide awarding. Yun. National. Tama. Ibalik natin yun. Tama.
warriors. Oh, Yes. iba yan, maganda. At saka, ma-address din ang poverty problem, di ba? Ang Yes. security problem. Totoo. O tapos, pangalawa pa, partner yung advocacy ko, yung Philippine Eagle. Ayun. Tama. Binalita mo yun sa vlog. Yung Philippine Eagle natin, may natagpuan, pero mayroong nakasurvive, mayroong ding hindi. At saka, malapit na sila maging endangered na talaga. Iyan talaga endangered. Oo. Kasi wala na silang forest territory, nawawala ng ating mga gubat. Yes. Yan. Kaya, the Philippine Eagle, kailangan meron siyang magandang gubat at malusog na gubat at malawakan na gubat, di ba? Kagubatan. Yes. Tulad ng Sierra Madre. So, save the Sierra Madre. Yon talaga. Save sa Sierra Madre. Loko na yan. Pang-apat, siyempre, and not according to importance naman yun, pero pang-apat, women empowerment. Aba, talaga nga naman yan ang champion mo talaga. Women, mga kababaihan, kalabanin natin yan. At kaya natin yan. Kaya mo yan. Siyempre, i-feature mo nga something next month ng mga women empowerment. Ang dami po niyan. Ito flagship project ng Volunteers Against Crime and Corruption na magkakaroon kami ng anniversary celebration malapit na. Yung pala anniversary celebrations. At mamaya, i-feature natin yung mga ni-mentor mong mutya ng Pilipinas. Yan ang Pilipinas. Yan ang women empowerment. Yan ang women empowerment. Tama. Kasi mga beauty queens namin, i-interviewin namin ngayon. At talaga? Sana nandito na sa studio. Yung pala nasa iba-iba sila kasing lugar, Kaya, thank you for coming. Your presence is a blessing. Yes. Ito na ang Dar News. Pwede na. Ani, sa gitna ng ulan, itinampok ng DA at mga ARB sa Cavite ang tagumpay ng climate resilient farming. Sa Magallanes, Cavite, ipinagdiwang ng Pacheco Agrarian Reform Cooperative o PARC-C ang kanilang Harvest Festival sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program Major Crop-Based Block Farm Productivity Enhancement Area noong Agosto 5 sa Barangay Pacheco, Magallanes, Cavite. Sa mangunguna ni Director 3 at Provincial Agrarian Reform Program Officer PARPO 2, James Arthur Dubungco, nagtipon ang mga Agrarian Reform Beneficiaries or ARB, miyembro ng kooperatiba at mga kinatawan ng Department of Agrarian Reform, lokal na pamahalaan at ibang ahensya upang ipagdiwang ang ani at kilalanin ang naging tulong ng climate resilient farming. Yun. Sa kabila. Partner yung Climate Resilience Farm? Yan. Dito sa may Cavite, Magallanes. Marami yan pero ito na. Sitahin yan. Maraming mga farms. Marami ng farms. Marami ng climate resilience. Ang ganda ng palaya. Talaga. Talaga totoo. Naiinggit ako. Talaga maiinggit ka. Talaga nakita mo yan. Ang sarap. Sana ganyan diyan na lang tayo nakatira, imbis na nandito tayo sa metro. Partner, andyan ang kanilang pinakbet garden, no? Ganon? Diba yan ang pinakbet? Lahat ng pinapakita, pang-pinakbet, Mahilig ka ba sa pinakbet? Ilocana ako. Oo nga pala, Ilocana. Pinakbet. Pinakbet. Sa kabila ng malakas na pag-ulan, nananatiling matatag at buong pusong nakiisa ang mga kalahok sa buong programa. Isang malinaw na larawan ng katatagan, tiyaga at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino sa gitna na patuloy na pagbabagong kondisyon ng panahon. Palakpakan natin ang DAR. Bravo! Congratulations! Technatorial. Naman tayo ng seminar sa para sa urban gardens, urban farming. Yes. Ano kaya ayusin natin yan?
Of course, mag-aayos tayo. Ngunit, babalik tayo. It's 4:15. Okay. Ready na po ang Happy Healthy at pagbabalik natin. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang
advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ayan, mga kababayan, andito na naman tayo. Sabi daw nila, napaka-bitin daw yung darn news. Pero sa darating na linggo naman, sa Sabado, mas mahaba na naman, di ba, partner? Syempre. Pero, talagang partner, very impressive yung pinakitang mga larawan ng mga gulay na na-harvest ng mga magsasaka. Talaga. Oo. Yan mo, gagawa tayo ng brand mo, Cory, the Ageless Beauty Queen. Gulay ang favorite mo eh. Siguro inaabangan na nila yung interview sa ating mga mutya ng Pilipinas 2025 Queens. Yeah. Na talagang nagwagi sa international stage, partner. Galing, iba talaga. Hindi lamang sa national stage. Kaya nananawagan kami sa lahat ng mga merong pangarap na bagay mutya. Uy, ang galing ha. Oo, bukas na ang aming tanggapan, pati na rin ang Facebook page para sa online application kasi ang aming general screening ay September 30. Uy, next month na po yun. Kaya sign up now at saka the other queens will invite you to join Mutya ng Pilipinas. Habang hinihintay po natin ang mga Mutya Queens, eto naman, happy, healthy, at iba pa. Yun. Eto, anong gagawin natin etong Sabado, kundi labanan, ayun, tama ba yun? Labanan at pagalingin ang sipon. Ayun, daming may sipon. Di ba, partner? Hindi lamang sipon, kundi ubo, bronchitis, pneumonia. Yeah. Maraming mga taong akala nila, ano yon, ubo lang yon, partner. Huwag nyo pababayaan ang inyong sipon at ubo. Kasi baka pagdating nyo sa emergency room ng hospital, may pneumonia na kayo. Yun ang masakit. Oo. Napalaki. Okay, so you have to stop it right away. Paano gagawin yan? Siyempre, sinasabi nila ang sipon ay karaniwan. Pero kaya natin itong iwasan at pagalingin. Okay? Anong gagawin natin? Dapat tandaan na ang kalusugan mo nasa mga simpleng gawi mo araw-araw. Araw-araw. Simple lang yan. Paano po? Paano ito iiwasan? Number 1, ang pagkain ay pwede maging gamot. In short, let food be your medicine. Yun, natural medicine. Kumain ng, yung unang nakita natin dun sa dark pictures, kumain ng gulay. Kumain ng prutas. Kumain ng protina araw-araw. Must eat that every day. Ayun, araw-araw mga kaya mo natin. Yeah. Take note hindi sinabi araw-araw kakain tayo ng kanin. Wala sa listahan yun, pero kailangan naman natin ng konting carbohydrate. Ano yung mga prutas mataas sa vitamin C? Ang vitamin C ay talagang number 1 fighter ng sipon. Bayabas, number 1 partner. Ayun, yung nahulog ka sa puno nun. Alam mo, manawagan naman tayo partner kasi wala akong native
puno ng bayabas. Talaga? Hirap maghanap ng native bayabas. Ayan, nandito, katabi natin DA natin before the program. Sige, sabihin. Yes, please. Bayabas, ha? Padala yung mga native bayabas sa akin. Yes, indeed. Kami ni Emmer, magtatanim. Yes. Number 2, dalandan. Kalamansi. Kalamansi. Dayap. Orange. Ang hirap ang orange kasi imported. Pero yung local fruits natin, okay na. Alright? But don't forget, number 1 is bayabas. Guava. Uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Huwag niyong i-discount yun. Ha? Huwag kayong magtitipid sa pag-inom ng tubig. Kasi ang po natin ay 75% water. Ayun. At bumuhos ang ulan, kaya kailangan mag-water collection tayo pag wala. Tubig ang Ito, importante. partner. Ayun na. Tapos mag-exercise ng 20 to 30 minutes 3 times a week minimum. 3 times a week. Okay. Minimum. Okay? Kahit naglalakad ka lang, mabilis ng paglakad, okay na yun. Okay, protektahan ang sarili, maghugas ng kamay, gamit ng sabon. 20 seconds. Habang nagsasabon kayo, gano'n, ng kamay, kakanta kayo ng Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yan, 20 seconds na yun. Okay. Mag-mask kung matao ang paligid. Ayun, balik sa pandemic. Yes. Oo. Tapos iwasan ang paghawak sa muka, ilong at mata kapag nasa labas tayo. Dapat meron tayong tissue o panyo. Tapos panatilihing malinis at maaliwalas ang bahay at ang trabaho natin. Okay, malapit na tayo matapos. Number 2, kung may sipon na, anong gagawin mo? Number 1, magpahinga. Ayun. Bawal magtrabaho. Ayun, Number 2, uminom ng maraming likido tulad ng tubig, sabaw, salabat, tsaa, lemon, honey, calamansi juice. At yun, nakakatulong po yan. Tapos, para guminhawa sa sintomas. Okay, number 1, mainit na pagligo o steam para sa baradong ilong. Ayun. Mga iba, nung araw tayo, naglalagay tayo ng... Gargle ng maligamgam na tubig na meron asin dagat. Asin dagat? I-gargle. Okay? Uminom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Okay? Huwag mag-self-medicate. Aba. Maraming taong ganun, mag-self-medicate. Kailangan dapat kumonsulta sa doktor, kailan? Kung ang lagnat ay tumagal na ng 2 o 3 araw. Naku, ganun katagal. Kailangan talaga. At hirap na hirap ka sa paghinga. Number 3, ay meron ng nana ang sipon mo. Wow, talagang may infection na yon. O matinding sakit sa ulo o mukha. At hindi gumagaling matapos ang 10 araw. Mahaba na yun, ha? Yung 10. Tagal, Tapos, tandaan, ang sipon ay lilipas din. Pero ang pag-aalaga mo sa sarili, pangmatagalan. Ibig sabihin, dapat committed po tayo sa sarili. Kung maliliit na hakbang, ay malaking ginhawa. Small steps. Alagaan ang sarili, alagaan ang kapwa. Kumonsulta sa inyong health center. Yes, sa atin lalo sa probinsya natin. Okay. At ang ating positive thought ay... Gagaling ako! I will heal. I will heal. I will heal forever. So, yan. Galing. Ready na ba kayo, mga kababayan, sa interview ng ating mutya ng Pilipinas Beautiful? Yeah. Babalik po tayo. It's 4:30 and we'll be right back.
Calefagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Dito na ang inaabangan niyo ang one-on-one interview sa aming Mutya ng Pilipinas Queens.
Sila po ay nagwagi at isa ay magko-compete at alam ko siya ay magwawagi din. That's my Yes. prayer and my wish. Yes. Yes. Who wants to start? Okay. Sino bang nag-umpisa? Ay, wala pa si Christina. So, let's start with the one who next competed internationally. Na si, I think it was Eunice. Okay. Eunice Desa ng San Pablo City. Wow. Hi, Eunice. Good afternoon, Tita Cory and everyone. So I'm Eunice Desa from San Pablo City, Laguna. Uy, Laguna. Ang hometown niya, San Yes. Pablo. Si Governor, Paul Aragones. Naging guest namin Oh, you dito. can shout out to your governor. Hello, good afternoon to our beautiful Governor, Paul Aragones. And I think she's so busy because of the typhoon that really affected Laguna. And kita ko sa post niya talagang nag-iikot siya sa bawat city and municipality ko in Yes. Laguna. Tama. Yes. At sinamahan mo na. Governor ninyo. At sa mayor nyo. Shout out ka. Yes po. So good afternoon to our acting mayor, Carmela Acevedo. Si Yan. Beto. Okay. Umuulan pa ba dyan? No na tita, sumikat na yung araw. So, Yun, dapat lumabas productive na kayo, kaya sumigat ang araw. Siyempre, pag lumabas na kayo, tama-tama ang timing nyo. And you won, Eunice. Ano yung napalalunan ni Eunice? Eunice, introduce yourself properly. Oh. Okay, tita. So, again, good afternoon, everyone. I am Lucy Maculangan Deza from San Pablo City, Laguna. I am your Mutya ng Pilipinas Visayas 2025 and your top model of the world 2026 second runner-up. So, I competed in Egypt last June. Wow. Top Alam mo, yes. Eunice, alam mo lahat ng mga beauty queens kapag mag-compete internationally, syempre, kinakabahan sila, no? Share your journey sa Hurghada, Egypt. Yeah. Share your journey. Actually, it was my first time competing international and competing alone because for several years po, I was with my team. So my hair and makeup artist, my designer, and with my recent competition, I just do it on my own. So my hair and makeup, wearing the gown. So it was really challenging and syempre there's a pressure po, hindi naman mawawala yun at all. Despite na may preparation, pero still yung excitement and yung eagerness to win or to bring home the crown to the Philippines, yun pa rin yung nangibabaw eventually po. And the support from my Mutya ng Pilipinas family, especially to Tita Cory na iniiyakan ko gabi-gabi. Pero non-stop yung support and motivation na sinasabi sa akin ni Tita Cory. So even I doubted myself po several times. Pero yung team ko and then the family of Mutya ng Pilipinas and si Tita Cory was always there for me even though super layo ng distance at all. Yung support nila and love at all, feel ko even though yun nga po, pinanghihinaan ng loob pero syempre may pangarap tayo ibigay yung crown or yung placement in our country. Sabi ko sa iyo Race of the Bayan yan. Yes. At syempre, sabi mo nga, kaya ko yan. Oh, yes. Pero sinabi niya meron din siyang duda, di ba? Yes po. So how did you overcome your doubt? Paano? May dasal ka ba? Gusto mo i-share sa aming lahat? Actually, tita, when you told me na yung competition ko was the first time na competing of Mutya Queen na without you and just physically there in the competition, medyo I can feel na, oh my God, is this something na parang it could bring bad luck to me at all? Pero despite of that, I just used yung love and support niyo po sa akin na parang mas motivate ako and then to really push hard until the top 6 and then enter to the top 3 po for the Philippines. No, di ba? Partner, talaga laban lang ang Yes. Assumption talaga. Pero Eunice, paano nyo naisip maging beauty queen? Was it since you were little? Pangarap ng nanay mo ba yan? O talagang gusto mo? Mahilig ka talaga? Actually po,
I was swimming before when I was a kid, pero nung nag-turn ako into high school, college, medyo nag-iba na yung focus because I focus on studies, and then I entered in organization in my school. It's named as Children of Mary. So all of my friends, my relatives, really parang nagulat at all na from being a servant in a church, wearing the white habito of same with parang po sa mga sisters, and then wearing two bikinis to gown. So parang they were so shocked. So from being a hometown girl, a simple hometown girl, into shining international stage and hoping to bring home the crown for the Philippines. So hindi din siya ganun po expected on my part. And then one fact po is I just celebrated my 18th birthday, so my designer made the gown po, and then she was asking me na, why are you not joining competition? So doon po nag-start. So she let me introduce to other designers, and then I competed in Mutya ng San Pablo, and then it just started from looking forward to have the crown of Mutya ng San Pablo into looking forward to have the crown of Mutya ng Pilipinas. And here I am, fulfilling, living the dream of the little girl. A little girl, partner, ha? Sa Peto, Emer, alam mo, inimbita ako ni Direk Lemuel Lorca na maging speaker sa San Pablo. Do you remember that, Eunice? Actually, si Direk Lem po is one of the people who told me to join Mutya ng Pilipinas. Kasi yung personality development talk niyo po, tita, I was really parang mesmerized with you, and then thinking, after San Pablo, after Laguna provincial competition, I really want to join Mutya ng Pilipinas. So last year, I take the risk, and here I am. Wow. Because partner, konektado kaming lahat eh. Everything is connected, no? Yes. Fiesta kasi, you serve Mama Mary, and today is a Feast of Assumption. Ayun, that's right. Ngayon. Feast of the Assumption. Yes. Kaya, galing. very good. Perfect timing for the queens to be interviewed talaga. Yes. To assume their role as queens. Yes. Okay, the next one who competed, Eunice, babalikan ka namin. But feel free to interject, okay? Yes. The next one who competed was Lindsay Maranan. Lindsay, say hello. Lindsay Maranan. Hi, good afternoon po sa ating lahat. Kamusta po? Lindsay, mention your hometown, mag-shoutout ka. Shout out po sa lahat ng mga taga Mabini, Batangas, and Batangas City. Hello po. Alae. Galing, Lindsay. Hello po. Si Lindsay talagang, she's one of the most pursigida talaga. Tayo nang kailangan sa buhay. Yes. Alam mo, really, sa totoo lang mga kababayan, how long have I been doing Beauty Panion? Since 2011, di ba? So, ilang taon na yan. Pero, what you can see na kung sino talagang mahilig na manalo, na magwagi, na maging beauty queen. Not because she wants to be glamorous or to have a crown on her head, but alam ko gusto nilang gawin yan parang mission to promote the Philippines. Yes. And Lindsay is one of them. I knew it already. She is very sure of herself na napaka-confident. Tulad ng lahat ng mga queens natin ngayon. Pero si Lindsay, hindi niya tinatago. Fighter pala to. Diba? He's a fighter. Batanggenya spirit, yes. Pala yung Batanggenya, ng spirit ng Batanggenya. No? Yes, opo. May trabaho nga ngayon, di ba? Umi-exit lang sa trabaho para maka-zoom na. Yes, opo. Sa pagmamahal ko po sa inyo. You forgot to tell us what do you do? Ano bang trabaho mo? Oh, yeah. Sorry, tita. Let me introduce myself first po. I am Lindsay Bliss Plata Maranan from Mabini, Batangas, your Mutya ng Pilipinas Luzon 2025, and recently crowned as Miss Global Universe 2026. So, yun po. I work po as an internal accountant for a US tax company po. So, galing.
Talaga, they have a purpose in life. But we can show yung pictures nila ha, sa tech. You can just keep showing the photos at random na lang. Lahat ng mga photos, ayan. That's Christina Van Heflin. Wala pa siya, pero yeah, there's Lindsay. Yes, opo. You know what po, na-mention po ni Tita earlier na she can see po sa akin na I am a fighter and I'm really grateful po na ganun po yung nakita ni Tita sa akin kasi I think I am. Kasi I remember po nung nagpapaalam po ako kay Tita to compete. Tinanong niya ako, are you ready or are you sure you're going to win the crown for the Philippines? Kasi first crown po ng Philippines sa Miss Global Universe. Sabi ko po kay Tita, I'm 100% ready, Tita, na iuuwi ko yung crown. Tapos, after ilang minutes, tinanong niya ulit ako, and then ilang minutes tinanong ulit, hanggang sa naging 300% ready na po ako. And we are blessed na naiuwi natin po yung crown. So, alam mo, pag mananalo yung mga queens sa national stage, tulad ng Pilipinas, siyempre maghahanap ka na ng pageant para sa kanila. At dapat bagay yung candidate or delegate na ipapadala mo sa titulong yun. So, it's not easy. You cannot just send. Dapat sasabihin, maghahanap ka kung yung pageant na bagay talaga sa winner mo. Yun. So, I asked Lindsay, are you really ready? Are you prepared to compete? Yeah? Miss Global Universe, di ba? And she said yes. And she came home with the crown. Talaga? Journey there. Global na, universe pa. Yung journey ko po towards Miss Global Universe, it's really tough. Kasi way before I flew to Singapore and Malaysia po, I'm really struggling mentally, and then physically, and then emotionally. Sobrang struggling po ako at the time. But then, sinabi ko po sa sarili ko na kung hindi po ako babangon sa kama ko, hindi ako tutulong sa team ko sa pag-organize ng lahat ng bagay, hindi po tayo mananalo at hindi maiuwi ang corona sa Pilipinas. So I had to separate yung personal life ko dito sa career or sa pageantry. So sabi ko, kailangan natin bumangon, ibabangon natin at ilalaban ng Pilipinas. So, para saan ka bumabangon? Para sa corona, ganun siya. Kukumparahan natin ang competition sa national stage at sa international. Malaki ba ang agwat? I mean, what is the basic difference there? At saka yung pressure. Yes. Actually, Tita, sa nationals, alam niyo po yun, parang nasa home court ka na parang mga kapwa Pilipino yung kalaban mo, parang nasa same wavelength kayo. Pero upon stepping po sa internationally, aside sa language barrier, makikita mo talaga na iba't iba po yung ganda na meron ng bawat tao. And doon po parang mafe-feel mo na, parang nakaka-pressure talaga. Aside sa you're wearing Philippine sash, kasi Tita, alam niyo po yan. Once you wore that sash across your heart, talagang ever since gigising ka, kailangan maganda ka na. Ganong level po talaga. So, nakaka-pressure po siya. But then, sabi nga po natin, tayo po mga Pilipino we're always ready and we are always on top of the game. So, ipinakita po natin sa kanila kung ano ang isang gandang Pilipina. Galing. Ma'am Cory. Ayan, partner, sige, go ahead. Kamukha siya nung yung asawa ni Coco Martin. Kilala mo yun, di ba? Nagsabi na sa'yo. Julia Montes po? Kamukha. Ayan, Thank you so much po. Congratulations. Ayan. Thank you po. Next! Papunta naman tayo kay Andrea and please introduce yourself. Hello everyone! Magandang hapon po. My name is Maria Andrea Endicio from Candelaria, Quezon. I was crowned as Mutya ng Pilipinas Tourism 2025 and I will be competing for Miss Polo Universe 2026 this coming September in Dubai. In Dubai? I hope Dubai is open. Nasa Dubai, partner. Tumawag nga ako dun sa franchise holder namin sa Abu Dhabi. Yeah. Tumit naman dun Di ba, Andrea? Yes, the organization naman po in Dubai assured us that everything is okay already in Dubai. They're starting to open their doors to flights already and it's very safe. Oh, that's good. Tourism.
Ma'am, anong spiel niya? How do you invite them to the Philippines, the islands of magic, of the... Ayan. That's already a question from a judge. How do you invite now the Well, with it, Dubai audience, the Middle Eastern, everyone else, back to our beautiful island? Visit the Philippines. How would you promote the Philippines now? back then po, our tagline was it's more fun in the Philippines. But now the Department of Tourism updated it into Love the Philippines. And in my position as a beauty queen, I have my social media platforms to show them how beautiful the Philippines is. So in my personal efforts, I go to a lot of parts of the Philippines and then film them, post them, and give them the reasons why you should love the Philippines. And with that tagline itself, I am giving people from Dubai, and not just Dubai, around the world, that there are a lot of reasons, probably unlimited reasons, rather, to love the Philippines. Ano sa tingin mo, Andrea, yung Judge Emer Gingo? Yeah. Ano ang grade mo? Ano ang rating mo for Andrea's answer? Of course, sa akin, 10.8 ito eh. 10 siya sa 10.8. Very good. Talagang nagulat sila, no? Why Filipinas are so beautiful? Why? Because every time I see Alex Iala, I say, hi, yeah. And now I see Andrea, di ba? Nagulat sila, no? Ang gaganda ng Pilipina, no? Ang dami bang Pilipina natin sa ating, kamusta na mga tiga Dubai, ating mga kababayan out? Ayun, shout out sa ating mga kababayan doon. Yes po, napakarami po nating kababayan sa Dubai. Actually, when I was in Dubai just early this year, this January, I visited Dubai Mall. And at first, I was quite scared to explore the place. But then when I reached the information section, I was asking, how do I get to this place and that? And then the girl at the information section said, Kabayan? Kabayan? And we suddenly spoke in Tagalog. Yes, Kaya parang at home po ako sa Dubai. Parang Little Manila eh. Yes. Yeah. That is the power of the global diaspora of the Filipinos. Lahat tayo. We are here to send happiness and joy throughout the world. Kaya nasa iba-iba tayo. Andrea, how are you preparing for your competition? Alam po ninyo, magko-compete ka next month. Yes po, I will be leaving probably September 15 because the start of the competition is September 18 all the way to September 28, and then the grand coronation night will be September 26. When it comes to preparation, of course, holistically, I am preparing myself physically, and for me, the most important parts would be emotionally and mentally. A lot of people don't know this, but pageants isn't just about looking beautiful in front of everybody. It's really about preparing yourself to accept the comments, may it be good or bad, may it be constructive or not. And then also, just like what Eunice mentioned earlier, it's also a mental battle between you and yourself. It's all about an inner battle, whether you can do it or not. So when you are mentally prepared and you know you can do it, then most likely you'll be able to bring home the crown. Ibang gagaling nila. So Galing. Since it's a birthday of our ageless beauty queen, Cory, what is your message habang bago tayo mag-close, siyempre mag-message na kayo sa mentor, tita niyo. Okay, I'll go first muna, girl. Yes. Okay. To our beloved Queen Mother, Tita Cory, happy birthday from the bottom of my heart. I am thanking you for giving me this opportunity. You know, when you said yes to Miss Polo Universe Philippines, you did not just reward me with a dream, but that little girl who has been dreaming all her life to represent the Philippines. And I will never, ever forget it. And I hope you continue this mission to uplift Filipinas and answer their calls, answer their dreams to represent the Philippines in international stage as well. Very good. Thank you. So touch. Ayan, talaga nga naman. Lindsay?
Hi, Tita Cory. Again, happy birthday. We love you so much. And I am declaring number 624 to your life. The Lord will bless you and keep you always, Tita. Thank you so much for helping us queens na ma-answer yung aming mga dreams, for representing the Philippines, for allowing us to wear Philippine sash across our hearts, and for helping us be the queens of the Philippines and the queens of ourselves. Again, Tita, we love you so much and happy birthday. See you soon. Miss ka na namin, Tita. Galing. Thank you, Lindsay. Galing. Eunice! So, Tita, happy birthday. Siyempre to our queen maker, our queen mother. Tita, thank you for always reminding us, Mutya, how to represent ourselves well in front of everyone and to really embrace ourselves, to show our authenticity, because you always remind us na when you are genuine and you're authentic to yourself, you will shine more. Your crown and your heart will shine brightest among everyone else. And then, Tita, thank you for fulfilling my childhood dream to compete on international stage. Despite of my doubt to myself, you remind me that I am worthy to represent the Philippines. And thank you for always encouraging, and I hope na mas marami kang queen na ma-fulfill yung dream ko. So, looking forward to see more queens representing Philippines and bringing home the crown and pride for our country. We love you, Tita. We love you from Mutya ng Pilipinas. But from me, kayo ay parang mga anak ko rin. You know, like my daughters. So, this is how we manage Mutya ng Pilipinas. Eunice, Andrea, Lindsay, you keep that dream in your heart and never stop dreaming. I'm so proud of you as my adopted and extended family, my adopted daughters. And thank you for being part of my life, because your journey is also my journey. Your success is my success. And I'm so happy, because my prayer is always this: if a beauty queen has a dream in her heart to have a crown on her head, please, Lord, grant her that crown. Palagi yan ang dasal ko para sa inyong lahat. Amen, amen, amen. Many more crowns in your life. I know you will have that. Yeah. As on the Feast of Assumption, may we have a prayer that you all queens will assume the greatest honor, being humble, and to be the champions of beautiful Filipinas all over. Mentored by our ageless beauty queen, Miss Cory Quirino. The ever beautiful. So, your last words of inspiration para sa lahat ng ating mga kababayan and all aspiring beauty queens, please shout out and invite them to join Mutya ng Pilipinas 2026. Siyempre, our general screening is on October 1. So, September 30. Yeah, pwede na. So, we'll start with, who wants to start with the shout out and invite aspiring beauty queens? Who wants to start? Eunice. So, hello to all of the hometown girls. It's your time to shine and bring pride to your hometown. So, if you really want something just like us, I think it's about time to submit your application on Mutya ng Pilipinas email. So, see you on our general screening on September 30 and October 1. Ayan. Andrea? Hello, everyone. I just want to take this opportunity to ask for all of your support for me this coming September 15, rather 18, 2026. I'll be flying to Dubai. So sana po, supportahan niyo po ako as I raise our flag in another country in UAE, and also to all aspiring young Filipinas out there. If you have a dream in your heart, you always have to pursue it. If it's calling you,
that's probably yours already in your future Yun. self. The only thing you need to do is to act on it. At ano pa, ang pinakamagandang way para dyan, kundi mag-apply sa Mutya ng Pilipinas 2026. Our applications are now open and our doors are waiting for you. See you soon. Just go to Facebook. Lindsay, you want it to say it in Filipino? Yes, of course. Hello sa ating mga aspiring beauty queens na nangangarap magsuot ng Philippine sash across their hearts and to have that crown above your heads. Please, open na ang application ng Mutya ng Pilipinas, and according to Andrea nga, kung may pangarap ka, please don't hesitate to answer that call. Kasi malay mo, ikaw na ang susunod na Mutya ng Pilipinas. Isa ka sa Mutya ng Pilipinas Queens. So please submit your applications now and see you sa screening day. Yeah. Shine hometown, girls! Thank you, Queens. Lindsay Marana. Queen, mabuhay ang Pilipinas. Yeah. Eunice Desa, we are so proud of you, Queens. Thank you so much, Tita. Thank you so much po. Thank Thank you so much po sa lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Okay, see you next week ha, may event tayo. Yan mga kababayan, ayan, katatapos na ang ating. Kaya mo yan? Partner Emmer, you want to say your last Oh yes, welcome back. Ang mga Click Me champions namin, Rose Cabrera, Fred Tinga, lahat kayong mga nandyan at mag-umpisa na naman tayo ng 20 communities. Happy birthday, Susan Pua! And yes, ma'am. At sa lahat ng may birthday ngayon, happy birthday. At sa lahat ng mga may birthday sa Agosto, happy birthday mga Leo at Virgo towards it. Tulad mo, yes. Dito na nagtatapos ang inyong paboritong show tuwing Sabado, ang Kaya Mo Yan. Ako po si Cory Quirino. Ako po si Emmer Mahagno Gingon. Huwag natin kalilimutan. Sabay-sabay na tayong lahat. Kaya! Mo! Yan! Bye-bye, happy weekend! Go, Alex! Yes! Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZR.